Ilang araw po si Mike Anyayahan ito. Ang ise-share ko ngayong quotation ay galing kay Epictetus. Babasahin ko. Sabi ni Epictetus, "First, practice not letting people who you are. Keep your philosophy to yourself for a bit. In just the manner that fruit is produced, the seed buried for a season, hidden, growing gradually so it may come to full maturity. But if the grain sprouts before the stalk is fully developed, it will never ripen. That is the kind of plant you are, displaying fruit too soon, and the winter will kill you." Haba na sinabi ni Epictetus, pero ano ba ibig sabihin nito, no? Ito yung pagiging no? Simple lang sa panahon natin, madaling intindihan. Ito, alam niyo yung pagiging entitled, no? So, entitled ka ba? Kasi kung entitled ka, ito yun, ikaw yung tinutukoy dito. Na sinasabing displaying fruit too soon. And that the winter will kill you, no? Or hindi ka mahihinog. Diba? Mas to siguro, magandang example dito yung halimbawa sa trabaho, no? Sa corporate world. May mga taong napo-promote, no? So, nagiging bisor, no? Or sabihin nating manager na, mas mataas sa bisor, ganyan. Pero kadalasan, di ba? Kung umasta sila, daig pa yung may-ari, no? So nandun yung yung entitlement, no? Yung pagpi-feeling entitled, no? Na parang mas mataas pa siya sa may-ari, di ba? Samantalang yung may-ari ang bait-bait, humble, di ba? Tapos siya ganun. So ito yung common, no, na sitwasyon, no? Pero outside the corporate world, no, bawa sa negosyo or sa paghahanap buhay, no, yung mga taong umangat ng konti, no, tapos ang feeling mas mayaman pa kay kay Bill Gates o kay kay tawag ito Warren Buffett, no. Pero kung umasta parang talaga, parang mga aristokrata. Yun. Ito yung mga tinutukoy. So sama na natin dito yung mga politiko, no. Na halimbawa konsehal, barangay captain, or or nasa mga lokalidad, no. Pero feeling presidente na, no. Mga ganun ba? Or artista na nagsisimula pa lang pero pa VIP na, no? Feeling sikat na. So yun, ito yung tinutukoy. So sinasabi rito ni Epictetus, no. Wag mag-display too soon. So in short, hindi mo kailangang i-display kung aabot ka doon sa rurok ng tagumpay mo. Lilitaw at lilitaw kung sino ka. Kung ikaw ay magaling na leader or mahusay na politiko, no, darating sa panahon na mahihinog ka at hindi mo kailangan magpakitang gilas, no. Magugustuhan ka ng tao, no. Kung ikaw ay nag-aartista, nagsisimula ka, galingan mo lang at dahan-dahan magbugulat nga lang, no. Ikaw na yung superstar, no. At kung ikaw naman ay may negosyo, no, hindi mo kailangan bawa nagpapayaman ka or gusto mong umasenso, no? Hindi mo kailangan magmadali sa pag akto bilang bilang yung pinapangarap mo, no? Darating ka pag ganun ka na talaga, di ba? Just parang stay humble, do the dirty job. While you're still in the process, di ba?
At kung nasa ano ka, nasa workplace ka, no? Gusto mo maging CEO. Ah, kung nasaan ka, act like the way, kung ano ka, hindi yung kung ano yung ina-anticipate nung magiging ikaw. Kasi pag masyado mong pinas forward, no? Backward ang ano, ang kalalabasan niyan, di ba? So, mahirap maging adelantado, no? Tulad lang yung walang pinagkaiba yan sa isang laro o sa isang labanan, no? Na hindi pa tapos ng laban. Kumpiyansa ka na at sinasabi mo sa sa kalaban mo, wala, talo ka na. Hindi ka kasi gumaya sa akin, no? Born winner ako. Split seconds, natalo ka, di ba? So, ganun yun. So, hindi masama ang ang maghangad ng ng tagumpay. Hindi masama ang ang magkaroon ng karangalan sa nakikilalanin ng ibang tao, no. Pero ilagay natin sa sa tamang dimension. Kung ikaw ay pinararangalan, yun ka, dapat totoong ikaw yun. Kung ikaw ay pinupuri, resulta na lang yun kung sino ka. Hindi dinidemand yun at hindi ipinapakita yun. Makikita at makikita yun ng kahit sinong tao na may mata. Minsan kahit walang mata, mararamdaman ka. Pero kung hindi ikaw yun, hindi ka mararamdaman. Magtataka ang tao. At ikaw sa bandang huli, magtataka ka rin sa kanila bakit sila gano'n sa'yo. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.